Let's open the Bible, John chapter 13, verse 34. Buksan po natin sa Biblia, sa 1 po, Kapitulo 13, versikulo 34. John chapter 13, verse 34. So 1 po, Kapitulo 13, talatang 34. This is our target verse for 2025. Kaya ito po yung ating target verse para po sa 2025. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. God wants us to love one another. Kaya gusto po ng Diyos na mahalin po natin yung isa't isa. Do you love brothers and sisters? Mahal niyo ba yung mga kapatid? Mahal niyo ba? The answer is not. Mukhang, Do you love? mahal niyo po ba? Yes, we love each other Opo, mahal po natin yung isa't isa. because we receive the love of God. Yung dahilan po nun, dahil natanggap po natin yung pag-ibig ng So Diyos. those who receive the love of God will share that love with others. Kaya yung mga tao lamang po na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, yung makakapagbahagi ng ganung pag-ibig. That's why one of the biggest evidence of the Christian is loving another. Kaya nga po yung isa sa pinakamalaking ebidensya na ikaw ay tunay na Kristiyano ay mahal mo yung isa't isa. So verse 35, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya sabi sa verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So if they cannot see any love from us, they will think we are not born again Christian. Kaya nga po kapag yung tao o yung mundo ay hindi nakikita yung pag-ibig sa atin, hindi nila iisipin na tayo talaga yung mga ipinanganak na muling mga Kristiyano. God says, if you really receive the great love of God, you will 100% surely will share that love. Kaya nga po sabi ng Diyos na kung talagang natanggap mo yung talagang pag-ibig ng Diyos, ikaw ay siguradong ibabahagi ng 100% yung pag-ibig na yun. So I don't love my brothers and sisters. I don't love unsaved people. It means you are not saved. Kaya kung sasabihin natin na ay hindi ko mahal yung mga kapatid, hindi ko mahal yung mga ligaw na kaluluwa, ibig sabihin hindi ka paligtas. There is not such a salvation in the Bible. Kaya walang ganung uri ng kaligtasan sa Biblia. One of the biggest evidence of the salvation is love another. Kaya yung pinakamalaking ebidensya ng tunay na kaligtasan ay yung pag-ibig sa isa't isa. So we already love one another, Minahal na po natin yung isa't isa, but God wants us to love more. pero gusto pa po ng Diyos na mahalin pa natin ng higit yung isa't isa. And God wants us to grow up more in 2025. At ninanais din po ng Diyos na tayo po lumago para sa darating na 2025. Let's look at the Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 4. Ephesians chapter 4, verse 15. Efeso po, Kapitulo 4, talatang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Speaking the truth in love. Kaya sabi po na umahawak sa katotohanan na may pag-ibig. So if we receive the love, we share the truth, and we have to grow up. Kaya nga kung natanggap natin yung pag-ibig, may babahagi natin yung katotohanan at tayo ay lalago. So speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Kaya humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. So God wants us to grow up. Kaya ninanais ng Diyos na tayo ay lumago. God expects our new year better than this year. Umaasa yung Diyos na yung ating bagong taon ay mas higit pang mabuti kaysa sa taon na to. God expects our today is better than yesterday. Inaasahan ng Diyos na yung kung sino tayo ngayon ay higit pa sa mas mabuti kung sino tayo kahapon. So in our Christian life, we have to grow up. Kaya sa ating buhay Kristiyano, dapat talaga tayong lumago. There are many things we have to grow up, and especially the love. Maraming bagay po na yung dapat na maging malago sa atin, pero yung pinakamahalaga doon ay pag-ibig. So verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Nasa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Last part, the growth of the body for the edifying of itself in love. Kaya sa huling parte, nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. When we receive the love, the something changes. It start to change. Kaya nga po kapag natanggap na po natin yung pag-ibig, magsisimula na po sa atin yung pagbabago. And when we stay in love, we can grow up and we can reach it even Jesus Christ. At kung mananatili po tayo sa pag-ibig, tayo po ilalago na patungo kay Hesukristo. So if we don't receive the love, there is no change. Kaya nga po kung hindi po natin matatanggap yung pag-ibig, hindi talaga tayo magbabago. The one missionary, shared that story. Kaya may isang misyonaryo po na nagbahagi ng kwento. He was a temporary missionary in Canada. Kaya siya po ay bahagyang misyonaryo po sa Canada. He felt lonely. Kaya siya po ay nakaramdam ng pagkaisa. In the house, there is a very beautiful flower. Kaya sa bahay po niya, nandun po yung napakagandang bulaklak. So like a companion, he always cared that flower. Kaya gaya ng kasakasama, lagi niya pong iniingatan at inaalagaan yung bulaklak. Give the water. Dinidiligan. And in the sunshine, he bring it out for the sunshine. At nilalabas niya po yun para makatanggap ng sinag ng araw. Every night, he worried that it will be cold. Ngunit tuwing gabi, nag-aalala siya na baka lamigin yun. So carried it inside. Kaya pinapasok niya yun sa loob. But one day, the fathers group leader in the church visited him. Pero isang araw, may fathers group leader na bumisita sa kanya. At that time, he was giving the water. Nung oras po na yun, dinidilagan niya yun. That leader asked, Pastor, what are you doing? At tinanong siya ng leader, "Oh, pastor, anong ginagawa mo?" I'm watering the flower. Dinidilagan ko yung bulaklak." No, that's the artificial flower. Hindi po, artificial na bulaklak lang po yan. Like this, artificial flower. Gaya po nito. But he always give the water and bring it to the sunshine. Pero lagi niya po yung dinidiligan at inilalabas sa labas. Even though he care a lot, nothing changes. Diba, kahit alagaan niya po yun, hindi po yun lalago. Because it doesn't have a life. Dahil wala po yung buhay. If we really get salvation, if we really receive the love of God, there must be changes. Kaya kung tunay tayo naligtas at kung tunay natin natanggap yung pag-ibig ng Diyos, dapat may pagbabago. And we must grow up. At dapat din tayong lumago. Because that's the commandments of God. Dahil yun po yung utos ng Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 4, verse 15. Sa Efeso po, Kapitulo 4, talatang 15. Verse 15, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is head, Christ. Kaya sabi po, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. This is the commandment of God and the wish of God. Kaya ito po yung kautusan at hiling ng Diyos. So, why do we have to grow up? In Kaya- the Word of God, in the faith, in the love. Why? Kaya bakit ba natin kailangan lumago sa salita ng Diyos sa pananampalataya? Bakit? The answer is very simple. This is a commandment of God. Yung sagot po ay simple lang dahil utos po yun ng Diyos. One pastor counseled the newly saved person, Kaya may isang pastor na nag-counsel ng isang bagong ligtas na tao and pastor recommend you have to abide in the true church. at narekomendahan siya ng pastor na kailangan mo manatili sa totoong church. Then he asked, where is that verse? At tinanong siya, asan yung bersikulo na yun? Then he searched the verses, Pinakita yung mga bersikulo. and he tried to explain why it's necessary. Kaya sinubukan niya pong ibahagi kung bakit talaga yun kailangan. But the brother says, you don't need to explain it. Ngunit sabi ng brother na yun, hindi mo na kailangan ipaliwanag yan. Once God command to stay in the true church, I have to stay. Sa oras na inutos ng Diyos na kailangan ko manatili sa totoong church, mananatili talaga ako. I don't need any other reason. Hindi ko na kailangan pa ng iba pang dahilan. Once God command, I'm gonna obey. Sa oras na inutos ng Diyos, susunod ako. So why do we have to grow up? Kaya bakit ba natin kailangan lumago? Because this is the commandment of God. Dahil ito po yung utos ng Diyos. Grow up in all things. Kaya pong lumago sa lahat ng bagay. And also, God expect our fruits. Ganun din po, umaasa yung Diyos sa ating mga bunga. So in our Christian life, God really wants to see our fruits. Kaya nga po sa ating talagang gusto ng Diyos na makita yung ating mga bunga. Let's look at James
chapter 5, Tignan po natin sa Santiago, Kapitulo 5. James chapter 5, verse 7. Santiago po, Kapitulo 5, talatang 7. Our God is like a farmer. Kaya yung ating Diyos ay gaya ng magsasaka. The verse 7, would you read? Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. When the farmer plant a fruitful tree, what does he expect? Kaya kapag yung magsasaka ay nagtanim ng puno, ano yung aasahan niya? It's not artificial flower. Di ba hindi siya umaasa ng artificial na bulaklak? It's not for decoration. Hindi siya umaasa ng mga dekorasyon. When he plant a fruitful tree, he expect a fruit. Kapag kanya pong tinanim yung punong nagbubunga, umaasa po siya sa bunga. So our Father, God the Father, He is a farmer. He plant the seed of the gospel in our spirit. Kaya nga po yung ating Diyos Ama, yung ginawa po niya, siya po yung magsasaka at itinanim niya po yung binhi ng kaligtasan sa ating espiritu. Then what does He expect? Ngayon, ano yung aasahan niya sa atin? He expect we grow up and bear the fruit. Umaasa siya na tayo'y lalago at mamumunga. But if we don't grow up and we don't bear the fruits, He will be so disappointed. Ngunit kung hindi po tayo lalago at hindi mamumunga, talagang madidismaya sa atin yung Diyos. In the book of Luke, Jesus cursed the fig tree. Sa aklat po ng Lucas, si Jesus po, kanya pong isinumpa yung puno ng igos. Jesus expect the fruit, Dahil umaasa si Jesus ng bunga. but it doesn't have a fruit. Pero yung puno na yun ay walang bunga. So Jesus cursed that tree and it becomes dried. Kaya nga po, sinumpa ni Jesus yung puno na yun, kaya ito ay nabulok. What does it mean? Kaya anong ibig sabihin nito? Somebody said, Jesus is a short temper. Kaya may nagsasabi, si Jesus, may klila yung pasensya. He didn't endure even the fig tree. Hindi ba siya makapagtiis maski sa puno ng igos? Actually, fig tree indicates Israel people. Sa katunayan po, yung puno ng igos ay kumakatawan sa mga Israelita. Jesus shared so many miracles and so many words. Si Jesus po ay nagbahagi na po ng napakaraming himala at mga salita ng And Diyos. Jesus expected the fruits of Israelite. Kaya nga umaasa si Jesus ng bunga sa mga Israelita. Jesus really want to see the Israel people get salvation. At ninanais talaga ni Yesu Kristo na makita yung mga Israelita na maligtas. But no fruits like that fig tree. Ngunit walang bunga gaya ng puno ng igos. That's why Jesus cursed it to become dried. Kaya nga sinumpa ni Jesus yung puno na yon upang malanta. When we get salvation, we already become the fruit of God. Kaya nung tayo po'y naligtas, tayo po'y naging gaya ng bunga ng Diyos. But we have to grow up more and be fruitful. Ngunit kailangan pa po nating lumago at mas mamunga. That's what God wants. At yun po yung ninanais ng Diyos sa atin. And also, the reason why we have to grow up in our Christian life is because the world is getting sinful and sinful. At yung dahilan po kung bakit pa po natin kailangan lumago sa ating buhay Kristiyano dahil yung mundo ay pasama na ng pasama. When I visit Las Vegas in America, there is a very big signboard. The Las Vegas is the sin city. Kaya nung ako po'y bumisita sa Las Vegas sa Amerika, meron po dong malaking signboard na nakalagay na ang Las Vegas ay syudad ng kasalanan. They boast, we are the sin city. It means you can commit a sin. Sa kanilang ipinagmamalaki na ito yung syudad ng kasalanan, kaya pwede kang gumawa ng kasalanan. Actually, naturally, because of our consciousness, when we commit a sin, we feel guilty. We are shameful. Sa katunayan po, yung natural po dito, kapag po tayo nagkasala, tayo po talaga ay makukonsensya at mahihiya. But this world is boasting about their sin. Pero itong mundo, sila po yung nagyayabang na sa kanilang kasalanan. I have another girlfriend. Uy, alam mo ba, mayroon ako iba pang girlfriend. I deceive these people and get the money. At dinadahaya ko yung mga taong to at kumikita ako sa kanila. People are boasting of their sins. Kaya ipinagyayabang na po ng mga tao yung kanilang kasalanan. The world is getting more sinful and sinful. Kaya yung mundo po natin ay pasama na ng pasama. Then, if we don't grow up, how can we live for God? Ngayon, kung hindi tayo lalago, paano po tayo mamumuhay para sa Diyos? Don't misunderstand
Wag po, Here is the flowing water. wag po mamali yung inyong pangunawa. Ito po ay yung dumadaloy na tubig. Here is the fish. Kaya nandito po yung isda. If the fish just stay here, doesn't move, Alimbawa then po, he cannot stay in this spot. di ba po kapag yung isda ay nanatili lang po dito, hindi lang po siya dito mananatili, kundi gagalaw siya. As the water flows, it's going down. Kung paanong umaagos yung tubig, doon din po siya papunta. When it swim, at least to stay in that same spot. Ngunit para po manatili lamang po siya sa parehong posisyon, kailangan niya pong lumangoy. But when he swim harder and harder, and he can cut the current, then go forward. Ngunit kung siya po'y lalangoy pa ng mas malakas na paglangoy, maaari niya pong mapagtagumpayan yung alon at maaari pa po siyang umabante. So I don't grow up. I just stay in my place. It doesn't mean we stay in our place. Kaya kung sasabihin natin, hindi ako lalago, dito mananatili na lang ako sa posisyon ko. Hindi po ibig sabihin no, nananatili talaga tayo sa ating posisyon. If we don't grow up, we are going back. Kung hindi po tayo lalago, maaari po tayong matangay. In the First King chapter 3, there is the offering of King Solomon. Kaya sa unang hari po, Kapitulo 3, nandito po yung mga handog ni Haring Solomon. When he became a king of Israel, his heart was good. Nung siya po'y naging hari ng Israel, yung kanyang puso talaga ay napakaganda. He offered the 1,000 offerings. Siya po ay naghandog ng 1,000 handog. So he really loved God and he really wants to live for God. Kaya gayon kanya na lamang po kamahal po yung Diyos. Kaya gustong-gusto niya po talaga maghandog sa Diyos. But in the First King chapter 11, there are 1,000 women with King Solomon. Ngunit sa unang hari, Kapitulo 11, nandito naman po yung 1,000 asawang babae ni Haring Solomon. Then finally, he worshiped idols. At sa kaulihan po nito, kanya pong sinamba yung kanilang Diyos-Diyosan. Think about this. When he got married with one woman, his heart was not changing. Isipin niyo po ito, nung siya po'y ikinasal sa isang babae lamang, yung kanyang puso ay hindi nabago. But when he got married with more women, his heart little by little changed. Ngunit nung siya po'y ikinasal sa iba't ibang pong mga babae, yung kanyang puso ay unti-unti pong nababago. So in our Christian life, if we don't grow up, little by little, as much as the world is getting more sinful, our heart is departing from God. Kaya nga kapag yung ating buhay Kristiyano ay hindi po lalago at habang ito pong mundo ay pasama na po ng pasama, gayon din po yung ating buhay Kristiyano o yung ating puso ay mailalayo din po ng sanlibutan sa Diyos. So someone's Christian life is going down. Kaya yung iba, yung kanilang buhay Kristiyano ay pababa ng pababa Someone's Christian life is going up. at yung ibang Kristiyano naman ay lumalago. Even though our Christian life is not good enough in this year, in the next year, if we grow up more, that looks beautiful in the eyes of God. Kaya nga po kahit hindi po mabuti yung ating buhay Kristiyano sa taon po na ito, ngunit kung tayo po ilalago para po sa susunod na taon, yun po talaga ay napakaganda sa mata ng Diyos. Even though our Christian life is good in this year, if our Christian life is going down next year, it doesn't look good. Kahit po yung ating buhay Kristiyano ay mabuti sa taon po na ito, ngunit sa susunod na taon, kung ang ating buhay Kristiyano naman po ay babagsak, hindi po yung mabuti. So am I growing up or am I going down? That is important. Kaya lumalago ba talaga ako o bumabagsak? Yun po yung mahalaga. Sometimes we blame ourselves when we fail. Minsan kasi, di ba, sinisisi natin yung sarili natin kapag nabibigo tayo. That's why so many Christians miss the more chances to grow up. Kaya nga, napakaraming mga Kristiyano yung nasasayang yung pagkakataong lumago. I failed to commit because I commit a sin. Nabigo ako kasi nagkasala ako. I didn't finish reading the Bible. Hindi ko natapos yung pagbabasa ng Biblia. I didn't evangelize. At hindi pa ako nakapag-evangelize. I missed the many Sunday sermon and Wednesday sermon. Absent pa ako sa maraming Sunday at Wednesday sermon. So, because of this, they focus on their failed Christian life. They missed so many days to grow up. Kaya dahil nakatuon po sila sa kanilang bigong buhay Kristiyano, nasayang po yung ibang araw na binigay sa kanila ng Diyos para lumago. Why God give us the unit of the
time. Kaya bakit Unit of time. ba ibinigay sa atin ng Diyos yung oras? We have 24 hours. Di ba po meron po tayong 24 oras? We have 12 the months. At meron po tayong 12 buwan. So why God give us the new year, new day, and new time? Kaya bakit ba tayo binigay ng Diyos ng bagong taon, bagong araw, at bagong oras? Because God wants us to look back our life and start again. Dahil gusto po ng Diyos na ating alalahanin yung ating buhay at magsimula muli. So look at the life of Samson. Tingnan niyo po yung pamumuhay ni Samson. He was born in the Zorah, Siya po yung pinanganak sa lupain ng Zora. but he went down to Timnah. Ngunit siya po ay bumaba o pumunta patungo sa Timna. And he committed sexual sins with the Palestine woman. At mula po sa lugar na yon, siya po ay nakagawa ng sexual na kasalanan sa isang babaeng Palisteo. And he moved down to the valley of the Sorek. At siya po ay higit pa pong bumaba papunta sa libis ng Sore. In Sorek, he met Delilah. At doon po sa lugar na yon, kanya pong nakilala si Delilah. So, the more when he committed a sin, the more he went down. Kaya sa kung paanong higit pa siya nagkakasala, ganoon din po na higit din po siyang bumabagsak. Look at the life of Jonah. Ganoon din po yung buhay po ni Jonas. God commanded him to go to the Nineveh, Inutusan po siya doon ng Diyos na pumunta sa lupain ng Ninive. but he disobeyed. Ngunit siya po'y sumuway. So he went the Tarsus, Kaya nga po siya po'y tumungo sa Tarsis. and he went down in the bottom of the ship. At siya po ay pumunta sa pinakailalim na bahagi ng barko. And because of the storm, he was fallen into the ocean. At dahil po sa bagyo, siya po'y inihagis sa ilalim ng karagatan. In the ocean, he went down to the valley of the great fish. Sa ilalim ng karagatan, siya rin po ay kinain ng isang dambuhalang isda. So when he disobeyed, his Christian life is going and going down. Kaya nung siya po'y sumuway, yung kanyang buhay Kristyano ay pabagsak ng pabagsak. So think about this. My Christian life is going up or going down? Kaya dapat po nating isipin kung yung buhay Kristyano ba natin ay lumalago o bumabagsak. No matter what our Christian life is now, we have to going up. We have to grow up. Ano mang uri ng buhay Kristyano yung meron tayo ngayon, dapat pa po tayong higit na lumago. First of all, we have to grow up in the Word of God. Una, dapat po tayong lumago sa salita ng Diyos. If our knowledge of the Bible doesn't grow up, we cannot expect the growth anymore. Dahil kung hindi po tayo lalago o yung kaalaman natin ay hindi lalago sa salita ng Diyos, hindi na po tayo aasa ng paglago sa iba pang bagay. As much as we know the Bible, our Christian life can grow up. Kung paano po nating nalalaman ng higit yung Biblia, ganun din po tayo lalago. Let's look at the 1 Corinthians chapter 14, verse 20. Tignan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 14, 1 Corinthians chapter 14, verse 20. talatang 20 po, ng unang Korinto, Kapitulo 14. Verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata, sa kasamaan ay maging sanggol kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. It means, about the sin, we must be a child. Kaya ibig sabihin po nito, yung tungkol sa kasalanan, dapat po tayo ay gaya ng sanggol. Sometimes when I eat very delicious food, the one sister asks me, "What's your name?" Kaya minsan po kapag nakakain ako ng isang napakasarap na pagkain, may mga sister na nagtatanong sa akin, anong pangalan nyo? Oh, anong pangalan mo? It means as much as you forget your name, that is delicious. Ibig sabihin, ganun na lang po yun kasarap kasi nakalimutan mo na yung pangalan mo. About the sin, we must say, hindi ko alam. Kaya ganun din po, tungkol sa kasalanan, dapat po nating sabihin na, ay, hindi ko yun alam. But about the Bible, we have to be mature to understand. Ngunit tungkol sa Biblia, dapat po husto na yung gulang natin sa pagkaunawa. Even though it has been 1 year, 5 year, 10 year, if we don't understand the Bible,
it means we don't grow up much. Dahil kahit tayo po'y nanatili ng 1 taon, 5 taon, 10 taon, ngunit kung wala tayong alam sa Biblia, hindi talaga tayo lalago. Some brothers and sisters are just opposite Kaya may ibang kapatid naman, kabaligtaran sila. about the word, about the sin. They know so many things. Tungkol sa sanlibutan, tungkol sa kasalanan, napakarami nilang alam. That actor, that singer, he's like this, like that. Yung artista na yan, yung mga awit na yan, siya, ganito siya, ganyan siya. How to commit a sin? I know very well. Kung paano magkasala, alam na alam ko yan. About Bible. Tungkol sa Biblia. What about the Bible? Paano naman yung tungkol sa Biblia? Hindi ko alam. Wala akong alam dyan. That is really wrong. Yun po talaga ay malaking kamalian. We have to grow up in the knowledge of Bible. Kaya dapat po tayong lumago tungkol sa kaalaman sa Biblia. 2 Peter chapter 3. Sa 2 Pedro po, Kapitulo 3. 2 Peter chapter 3, 2 Pedro po, Kapitulo 3. chapter 3 verse 18. Talatang 18 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Grow in the grace and the knowledge of our Lord. Lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yes. We have to understand our Lord more and deeper. Opo, dapat po nating higit na makilala yung ating Panginoon ng higit pa. As much as we know the Bible, we grow up. Our mind is changing. Kaya kung gaano po natin nalalaman yung Biblia, ganun po tayo lalago. Yung ating kaisipan ay magbabago. As much as our mind is changing, our behavior is changing. Kung paanong nababago yung ating kaisipan, yung ating pagkilos ay magbabago rin. As much as our behavior is changing, our life is changing. At kung paano po nababago yung ating katauhan, yung ating buhay din po ay mababago. It starts from the understanding the Word of God. Kaya nagsisimula po ito tungkol sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. If we really understand how precious our brothers and sisters is, can we not love one another? Kaya kung higit po natin mauunawaan kung gaano kahalaga yung mga kapatid, hindi ba natin may ibig yung isa't isa? It's impossible. Imposible po yun. Let's look at the Daniel chapter 2. Tignan po natin sa Daniel, Kapitulo 2. Daniel chapter 2 verses 17 and 18. Sa Daniel po, Kapitulo 2, talatang 17 hanggang 18. In 17 and 18, he prayed and by the help of God, he understood the dream of the King Nebuchadnezzar. Kaya sa talatang 17 hanggang 18 po, dito po nanalangin po si Daniel na maunawaan niya po yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. And in chapter 5, verse 25, after that, he understood the writing of the finger of God. Kaya sa Kapitulo 5 po, talatang 25, pagkatapos po niyang manalangin, kanya pong naunawaan yung sulat kamay ng Diyos. The finger appeared and write mene tubal ubarsin. Kaya yung kamay po ay lumitaw at isinulat po nito yung many tekel uparsin. Nobody understand the meaning, but only Daniel understood. Wala pong nakakaalam ng kahulugan nito, ngunit si Daniel naunawaan niya po. In Daniel chapter 9, he understood after 70 years, Israel people will return to their own lands. Sa Daniel Kapitulo 9 po, naunawaan din po ni Daniel dito na sa pagkalipas ng 70 years, yung mga Israelita po ay manunumbalik sa kanilang sariling lupain. So he's understanding more and deeper. Kaya yung kanyang pagkaunawa ay higit na lumalago at lumalalim ng lumalalim. And he even understood the prophecy of Jesus Christ. Ganun din po, naunawaan niya rin po yung tungkol sa propesiya tungkol kay Jesus. Daniel chapter 9, verse 24 and 25. Sa Daniel po, Kapitulo 9, talatang 24 hanggang 25. 25 only, would you read? Sa 25 po, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 linggo at 62 linggo. Ito yung muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. So, until that commandment
after 67 weeks and 62 weeks, it means 69 weeks. After 69 weeks, the Messiah comes. Kaya sabi po dito na pagkatapos daw ng isang sanlinggo at 60 na linggo o kaya sa makatotal ay 69 weeks, yung Mesiya daw po ay darating. So 7 weeks and 62 weeks, that's the 69 weeks. So that's the exactly the time for Jesus to come to Jerusalem. Kaya pagkatapos daw po ng 7 sanlinggo at 62 sanlinggo, ito daw po yung oras na darating po si Jesucristo. So when we calculate this time with the 1 year, that's the exactly year for Jesus to visit Jerusalem. Kaya kung atin pong bibilangin yung bilang po na ito ayon po sa isang taon, yun din po yung eksaktong panahon na dumating si Jesucristo sa Jerusalem. Then the last 1 week is the 7 years tribulation. At yung kahuli-huliang naman pong sanlinggo o isang linggo ay yung darating na 7 taong kahirapan. So since Jesus came to Jerusalem until the 7 years tribulation, almost the 2,000 years gap. Kaya mula po nung dumating si Jesucristo sa Jerusalem hanggang sa dumating po yung 7 taong kahirapan, halos 2,000 taon na po yung nakakalipas. So verse 26, after the 62 weeks, Messiah shall be cut off. It means the Jesus will be dead. Kaya sabi sa verse 26, pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan. Ibig sabihin, si Jesucristo ay mamamatay. So he understood even the coming of Jesus and the 7 years tribulation. So as much as he understood, his mind is changed and his life is changed. Kaya naunawaan niya rin po, maski po yung pagdating ni Jesucristo at yung paparating na 7 taong kahirapan. Kaya kung paano po siya nababago, kung paanong higit po nababago yung kanyang kaisipan, ganun din po yung kanyang katauhan. That's why, even though he was risked to be cast into the cave of the lion, he didn't change his faith. Kaya nga po, kahit siya po ay binantaan na siya po itatapon sa yungib ng leon, yung kanyang pananampalataya ay hindi rin po nagbago. He really believed no matter what happens, God will protect him. Dahil talagang higit siyang nananampalataya na anuman yung mangyari, poprotektahan ako ng Diyos. So as much as we understand the Bible, we grow up and our life is changing. Kaya nga po, kung paanong higit nating nauunawaan yung Biblia, tayo ay lalago at tayo po talaga ay mababago. Today, we're gonna celebrate the members who complete the Bible reading. Kaya ngayon po atin pong ipagdiriwang yung mga kapatid na nakatapos po ng pagbabasa sa Biblia. I'm so thankful. Many brothers and sisters complete the Bible reading. Kaya nagpapasalamat po ako na marami po mga kapatid yung nakatapos ng pagbabasa ng Biblia. And next year, I expect more and prayed more brethren will get their prize. Kaya nga po, mula po sa susunod na taon, ako po talaga ay umaasa at nananalangin na higit pa pong mga bilang ng mga kapatid yung makakapagtapos ng pagbabasa ng Biblia at makakatanggap ng regalo. So we have to grow up in the understanding of Bible. Kaya dapat po tayong lumago sa pagkaunawa sa Biblia. Let's look at the one more verse, 2 Corinthians chapter 10. Isa pa pong Biblia sa 2 Korinto, Kapitulo 10. 2 Corinthians chapter 10, 2 Korinto po, Kapitulo 10, verse 12. sa talatang 12 po. When we understand the Bible more and more, we realize it's not necessary or it's not important to compare ourselves with others or compare ourselves with ourselves. Kaya kung paanong higit po nating nauunawaan yung Biblia, higit din po nating mauunawaan na yung pagkukumpara natin sa iba at yung pagkukumpara ng ating sarili sa ating sarili ay hindi po mahalaga. The verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanilang sarili, subalit silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa, sila ay hindi nakakaunawa. Yes. When we don't know the Bible well, we compare ourselves with other people or ourselves. Kaya kung hindi po sapat yung ating pagkaalam sa Biblia, ating pong ikukumpara yung ating sarili sa iba, ganun na rin po sa ating sarili. I'm better than him. Mas magaling ako sa kanya. I'm worse than them.
mas malala ako sa kanila. When I look at myself, I'm not worthy to attend the church. Kapag tinitignan ko talaga yung sarili ko, hindi ako karapat-dapat pumunta ng church. Always we compare ourselves with somebody. Lagi po natin kinukumpara yung ating sarili sa iba. But when we really understand the Bible, we know that it's not necessary. Ngunit kapag ating pong naunawaan yung Biblia at hindi po malalaman na hindi naman yun mahalaga, We have to compare ourselves always with the Word of God. dapat po natin ikumpara yung ating sarili palagi sa salita ng Diyos. So our Christian life, the direction is important. Kaya yung, sa ating buhay Kristyano, yung direction po natin ay napakahalaga. If we are going up according to the Bible, no matter what we are, the Christian life is okay. Kung tayo po ilalago, ayon po sa Biblia, ano man po yung kalagayan ng ating buhay Kristyano ay ayos lang. So when we understand Bible, we always compare ourselves with the Word of God, not others. Kaya kung higit natin maunawaan yung Biblia, lagi po natin ikukumpara yung ating sarili sa salita ng Diyos at hindi sa iba. And we should grow up in the holiness. Ganun din po, dapat po tayong lumago sa kabanalan. Because as I told you, the world is getting sinful and sinful. Dahil gaya po na sinabi ko po sa inyo, yung sanlibutan ay pasama na ng pasama. So in order to stay in the love of God, in order to make the love of God not to be cold, we have to be holy. Kaya para po manatili sa pag-ibig po ng Diyos at para maingatan po natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi po manlamig, dapat po tayo maging banal. The Satan also is growing up. Si Satanas din po ay lumalago. In Genesis chapter 3, Satan is a serpent. Sa Genesis chapter 3 po, si Satanas ay isa lamang pong ahas. And in book of Isaiah chapter 14, the Satan became the fiercely flying serpent. At sa Isaiah po, Kapitulo 14, si Satanas po ay naging isang ulo pong na lumilipad. Fiery flying serpent. So it has wings. Kaya siya po ay nagkaroon ng pakpak. And in Revelation chapter 12, the Satan became a dragon. At sa Revelation Kapitulo 12 naman po, si Satanas ay naging dragon. The Bible says, great red dragon having the seven heads. Kaya sabi po sa Biblia na isang dakilang pulang dragon na may 7 ulo and 10 horns. at 10 sungay. So horn indicates the power. Kaya yung 10 sungay po ay sumutukoy sa kapangyarihan. So Satan, from the Genesis to Revelation, is getting even Satan is growing up and getting stronger and stronger. Kaya si Satanas po mula po sa Genesis hanggang sa Revelation, maski po siya po ay palago ng palago at palakas ng palakas. How can we fight against Satan? Kung gayon, paano natin malalabanan si Satanas? How can we keep the love of God until the end? Paano natin mapapanatili yung pag-ibig ng Diyos hanggang sa katapusan? If we are not getting more holy and holy, we cannot keep the love of God. Kung hindi po tayo mamumuhay ng pabanal, hindi po talaga natin maiingatan yung pag-ibig ng Diyos. Let's look at the 1 Thessalonians. Tignan po natin sa unang Tesalonica. 1 Thessalonians chapter 3, Unang Tesalonica po, verse 13. Kapitulo 3, talatang 13. Would you read? Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Yes. Until Jesus' second coming, what God expects is our holiness. Kaya nga po hanggang sa dumating po yung ikalawang pagdating ni Yesu Kristo, yung inaasahan po ng Diyos ay yung ating kabanalan. So, until Jesus' second coming, God really wants us, we are getting more holy. Kaya bago po dumating yung ikalawang pagbabalik po ni Yesu Kristo, umaasa po talaga yung Diyos na higit pa po tayo magiging banal. So chapter 4 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiiwas sa pakikiapid. So no matter what happened in this year, we have to repent and we have to start again our holiness in new year. Kaya ano man po yung nangyari sa taon po na to, dapat po tayo magsisi at tayo po yung magsimula ng kabanalan sa susunod na taon.
The one interview really touched my heart. Kaya may isang interview po na talagang humipo ng aking puso. There is the interview of the NBA basketball player. Interview po ito ng isang NBA basketball player. Somebody asked him, "Do you view this season as a failure?" Kaya may nagtanong sa kanya, nakikita mo ba na yung taon na itong season na to ay nabigo ka? Then that player says, "No. Do you get a promotion every year?" Ngunit sabi niya, nung player na yun, hindi taon-taon ka bang napopromote? Probably not. Di ba hindi po? So even though you don't get promotion every year, you don't think that's the failure. Di ba kahit hindi naman tayo ma-promote taon-taon, hindi naman natin masasabi na yun ay kabiguan? Every year, you work hard for the goal. Di ba taon-taon tayo po yung nagtatrabaho para sa ating layunin. It's not a failure, it's the steps to success. Hindi ito kabiguan, kundi ito ay hakbang sa pagtatagumpay. Michael Jordan played 15 years and won the 6th championship. Dahil si Michael Jordan po, siya po ay naglaro ng basketball sa 15 taon at siya po ay nakakuha ng singsing, ng 6 na singsing. And we cannot say the other 9 years was a failure. Hindi natin sasabihin na yung 9 na taon niya ay kabiguan. So, if we are growing up, it's not failure. Kaya nga kung tayo po'y lumalago, hindi po yun kabiguan. Even though if we stop or if we give up and going down, that's the real failure. Ngunit kung tayo po'y titigil, susuko at babagsak, yun po yung tunay na kabiguan. If we keep trying to be holy and holy, it's the steps to become real holy. Ngunit kung ating pong susubukin o patuloy na susubukan na mamuhay na may kabanalan, yun po yung hakbang patungo sa kabanalan. So I really hope we become more holy in next year. Kaya talagang umaasa po kami na tayo po yung magiging higit pang banal sa susunod na taon. And let's look at the 2 Thessalonians chapter 1. At tignan po natin sa 2 Tesalonica, Kapitulo 1. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. 2 Tesalonica po, Kapitulo 1, talatang 3. And God wants to see our faith, even our faith, grow up. At gusto po ng Diyos na yung pananampalataya natin ay lumagong lubha. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. What God expects is 2 things. Kaya ano yung inaasahan ng Diyos? Yung dalawang bagay po na ito. Your faith grows exceedingly. God wants to see our faith grows up. Kaya yung pananampalataya na lumalagong lubha, gusto po ng Diyos na makita yung ating pananampalataya na lumago. And the love of every one of you all abounds toward each other. At yung pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. So God really wants to see our love and loving each other is growing up more abundantly. Kaya nga po yung Diyos talagang nagnanais po siyang makita na yung ating pag-ibig at yung pag-ibig natin sa isa't isa ay nadaragdagan ng nadaragdagan. When our faith grows up, we can overcome all difficulties. Kapag po lumago yung ating pananampalataya, ating po mapagtatagumpayan lahat ng kahirapan. There is a funny story. Kaya meron po nakakatawang kwento. There is the church. Meron po dito isang simbahan. Then near to the church, the one person opened the bar. At sa katabi po ng simbahan na yon, may isang tao na nagbukas ng isang bar. So many people commit a sin and drink wine. Kaya maraming tao po dito yung gumagawa ng kasalanan at nagiinuman. So pastor prayed, Kaya yung pastor ay nanalangin. Lord, please by the light or storm, destroy this bar. Kaya nanalangin po yung pastor na, Panginoon, pakiusap sa pamagitan ng kidlat, tamaan mo po itong bar na to. He always pray like that. Kaya lagi po siya nananalangin ng ganon. Then one day, really, the storm comes and destroyed this bar. Ngunit isang araw, talagang nagkaroon ng bagyo at tinamaan ng kidlat yung bar na yon. And after that, the owner of the bar heard that the pastor used to pray, it will be destroyed by storm. Kaya pagkatapos po nito, yung may-ari po ng bar, narinig niya po na yung pastor ay palagi nananalangin na masira sana yung bar na to, paulit-ulit. So he sued him. Kaya kinasuhan niya po siya. So the pastor and the owner went to the court.
Kaya yung pastor at yung may-ari ng bar ay pumunta sa hukuman. In front of the judge, they defend themselves. Kaya sa harapan ng hukom, kanila pong dinipensahan yung kanilang sarili. The pastor said, even though I prayed, do you believe it really happened? Sabi ng pastor, kahit naman nanalangin ako, di ba? Naniniwala ba kayo na mangyayari talaga yon? The owner says, because of that prayer, my shop is destroyed. At sabi ng may-ari, dahil nanalangin siya, kaya yung shop ko nasira. Pastor says, not because of prayer. Hindi. Sabi ng pastor, hindi dahil sa panalangin yun. He said, because of prayer. Ngunit sabi ng may-ari, dahil sa panalangin mo yun. So whose faith is stronger? Kaya kaninong pananampalataya yung malakas? His faith is stronger. Kaya yung pananampalataya niya po, yung higit na This malakas. pastor doesn't believe the power of prayer. Dahil yung pastor, hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. That's just a funny story. But anyway, our faith grew up. Should grow up. Isa lamang po ito nakakatawang kwento, gayunpaman, yung ating pananampalataya ay dapat lumago. When we have a strong faith, everything looks different. Kung meron po tayong malakas na pananampalataya, lahat ng bagay ay kakaiba. Problem doesn't look like a problem. Yung problema natin ay hindi na po mukhang problema. Problem looks like steps for our Christian life to grow up more. Kundi nakikita natin na yung problema ay hakbang para yung ating buhay Kristiyano ay lumago. If we have a real faith, the suffering doesn't look like a suffering. Kung talagang meron tayong tunay na pananampalataya, yung kahirapan ay hindi na po mukhang kahirapan. It looks like a great chance to rely on God more. Kundi ito ay mukhang malaking pagkakataon na umasa sa Diyos. So, in Matthew chapter 14, when Jesus called Peter, he walked on the water. Kaya sa Mateo Kapitulo 14, nung tinawag po ni Jesus si Pedro, siya po'y nakalakad sa dagat. When you focus on Jesus Christ, he walked on the water. Nung nakataon lamang po siya kay Yesu Kristo, nakakalakad siya sa tubig. But when you look at the storm, he fell down. Ngunit nung siya po'y bumaling sa bagyo, siya po ay lumubog. Jesus said, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" At sabi ni Yesu Kristo, ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka nagduda? It means, why you don't focusing on me? Ibig sabihin doon, bakit hindi ka nagtuon sa akin? If you keep looking at me, you will not fall down. Kung nakatuon ka lamang sana sa akin, hindi ka sana lumubog. What's the faith? Ano ba yung pananampalataya? Faith is just focusing on Jesus Christ. Yung pananampalataya po ay yung pagtuon kay Yesu Kristo. Then the all other problem are not the problem anymore. At yung lahat nating problema ay hindi na po mukhang problema. No matter what happened in our Christian life, if we focus on the Jesus Christ, we can overcome. Ano man po yung mangyari sa ating buhay Kristiyano, kung magtutuon lamang po tayo kay Yesu Kristo, maaari po natin yung mapagtagumpayan. So in verse 3, God wants to see that our faith grew up exceedingly. Kaya nga po sa verse 3, gusto na nagnanais yung Diyos na makita yung ating pananampalataya na lumalagong lubha. So 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, another thing God wants to see is our love becomes abundant. At sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 3, nagnanais din po yung Diyos na yung ating pag-ibig ay nadaragdagan. Actually, Thessalonica church is really great example for other churches. Sa katunayan po, yung iglesia ng Thessalonica, talagang dakilang halimbawa para sa ibang iglesia. Let's look at the 1 Thessalonians chapter 1. Tignan po natin sa unang Thessalonica, Kapitulo 1. 1 Thessalonians chapter 1 verse 4. Sa unang Thessalonica po, Kapitulo 1, talatang 4. Knowing, beloved brethren, your election by God. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. The Thessalonian church was so loved by God. Kaya yung iglesia, God loved the Thessalonian church so much. kaya yung iglesia ng Thessalonica ay higit talagang minamahal ng Diyos. The verse 3. Sa verse 3, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya,
pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Work of faith. When we believe in God, we can see the great work of God. Kaya yung gawang mula sa pananampalataya, kung may pananampalataya tayo sa Diyos, may kita talaga natin yung gawain ng Diyos. If we don't trust in God, we don't even try to live for God. Kung hindi po tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi rin natin susubukang mamuhay para sa Diyos. That's why Bible says work of faith Kaya sinasabi ng Biblia na gawang mula sa pananampalataya and labor of love. at pagpapagal sa pag-ibig. When we love God, we are ready to sacrifice. Kung mahal po natin yung Diyos, handa po tayong magsakripisyo. Even though we sacrifice everything, we don't think that is a sacrifice. At kahit na isakripisyo natin lahat ng nasa atin, hindi po natin itinuturing na yun ay sakripisyo. That is our pleasure. At kundi yun po yung ating kagalakan. That is our honor At yun din po yung ating karangalan. because we love God. Dahil mahal po natin yung Diyos. And the patience of hope. At yung at katatagan ng pag-asa. When we have a hope, we can endure all difficulties. Kung meron po tayong pag-asa, maaari po natin mapagtagumpayan lahat ng kahirapan. So, Thessalonica church have the faith, love, hope. Kaya yung iglesia ng Thessalonica ay may pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Especially they love each other so much. Lalong-lalo na po nakita ng Diyos na kanila pong minamahal yung isa't isa. That's why it becomes a very good example of other churches. Kaya nga po sila ay naging napakamabuting halimbawa para sa ibang iglesia. The verse 7, would you read? Verse 7 po, ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Yes. If you study the book of Corinthians, there are many scolding and advice and instruction. Kung atin pong pag-aaralan yung aklat ng Korinto, nandun po, may kita po natin doon yung maraming pagkagalit, yung pagbibigay payo ni Apostol Pablo sa kanila. Because their unity is broken. Dahil yung pagkakaisa po ng mga taga-Korinto ay sira. And they blamed each other and they commit sin. At kanilang sinisisi yung isa't isa at sila po yung nagkakasala. That's why it's full of instruction and advice and scolding. Kaya nga po, punong-puno po ito ng pagtuturo, ng pagsaway, at ganoon din po ng payo. But let's look at the 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Ngunit tignan po natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 9. Chapter 4 verse 9. Kapitulo 4 po, talatang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit tungkol sa pag-iibigan ng magkakapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman sapagkat kayo man ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. What an amazing verse. Di ba po, nakakamanghang bersikulo. I don't need to mention about this Hindi ko na ito kailangan ituro sa inyo. because you are already enough to love each other. Dahil sapat na yung pag-iibigan ninyo sa isa't isa. If our church, Ultica Church, receive the praise from God like this, what an honor. Di ba po, kung yung Ortigas Church ay makakatanggap ng ganitong pagpupuri sa Diyos, anong karangalan yun? If God says, I don't need to mention about this. You already enough, the love each other, enough. Kung sasabihin ng Diyos sa atin na, ay hindi ko na ito kailangan sabihin sa inyo dahil mahal nyo na yung isa't isa. So Thessalonica Church love each other so much. Kaya yung kaya yung iglesia po ng Thessalonica ay talagang mahal nila yung isa't isa. The verse 10, Sa verse 10 po, but there is a verse 10. ngunit nandito po yung katatalatang Gis. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At katotohanang ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nasa buong Macedonia. Ngunit aming hinihiling sa inyo, mga kapatid, na higit pa sa rito ang inyong gawin. You already love each other so much, but we urge you, brethren, that you increase more and more. What if you love more? Oo, mahal nyo na yung isa't isa ng higit pa. Ngunit aming inihiling sa inyo, mga kapatid, na higit pa sa rito ang inyong gawin. Umaasa kami na paano kaya kung mas mahalin pa natin yung isa't isa. So, I hope we apply this verse in our Christian life. Kaya umaasa po ko na ating pong maisagawa ito pong talata na to sa ating buhay Kristiyano. I really prayed we love each other more and more in 2025. Talagang nananalangin po ako na mamahalin po natin yung isa't isa ng higit pa sa taon ng 2025. If we love one another, we will visit and care the others.
Kung mahal talaga natin yung isa't isa, tayo po'y magbibisitahan at mag-aalagaan sa isa't isa. If we love one another, if they have a problem or mistake, we can forgive and try to help them. At kung mahal talaga natin yung isa't isa, kung meron silang problema o kamalian, maaari po natin silang matulungan at mapatawad. That's the evidence of born-again Christian. At yun po yung ebidensya ng ipinanganak na muling Kristiyano. So, Jesus gave us the new commandment. Kaya ibinigay ni Jesucristo sa atin yung bagong utos, You love one another. mahalin ninyo ang isa't isa. So we don't need to keep the other commands, the things. If we love one another, automatically we can keep the all commandments of God. Kaya hindi na po tayo kailangan na magtuon pa sa ibang kautusan dahil kung mamahalin na po natin yung isa't isa, maaari na rin po nating magawa yung ibang kautusan. Let's look at the 1 Peter chapter 4. Sa unang Pedro po, tingnan po natin. 1 Peter chapter 4, Unang Pedro po, Kapitulo 4, verse 8. talatang 8. Verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So the chapter 4 says, Jesus' second coming is near. Kaya sa Kapitulo 4 po, sabi po dito na yung ikalawang pagbabalik ni Jesucristo ay malapit na. Then what should we do? Kaya ano po yung dapat nating gawin? Above all things, have fervent love for one another. Kaya sabi, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Not the cold love. Hindi po- Fervent love. Hindi po malamig na pag-ibig, kundi maningas na pag-ibig. So if we love our babies, even though he poo-poo, even though he poo-poo or pee, looks so lovely. Di ba po, kung mahal po natin yung anak po natin, kahit na dumumi sila o kaya umihi sila, mahal pa rin natin sila. Is it okay to, I never imagined I can smile when I cleanse someone's poo. Ako po, hindi ko pa talaga naiisip na kaya kong ngumiti kapag nililinis ko po yung dumi ng iba. Until I have a baby. Hanggang sa dumating na, nagkaanak po ako. That is the love of God. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. The next part. Love will cover a multitude of sins. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So if we love brothers and sisters, even though they make a mistake, they look so lovely. Kaya nga po kung mahal po natin yung mga kapatid, kahit na magkamali po sila po ay talagang para sa atin ay kamahal-mahal. They still look so lovely. That's why we prayed and tried to we help them to overcome or to grow up. Kaya nga po, sila po ay mukhang kaibig-ibig. Kaya kahit na magkamali sila, atin po pinapanalangin sila at tinutulungan na lumago. So God wants us to love each other. Kaya gusto po ng Diyos na mahalin po natin yung isa't isa. Satan wants us to hate each other. Gusto po ni Satanas na maghalit po tayo sa isa't isa. So in Corinthian Church, chapter 1, so many brothers and sisters make groups and they insist, they boast, I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Christ. So there are many groups. Kaya sa unang Korinto po, dito po yung mga kapatid po dito, yung ginagawa nila, ay nagkakaroon po sila ng grupo-grupo at sinasabi po nila, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas, ako kay Cristo. And they reject other people to come in. At kanila pong tinatanggihan yung iba na pumasok sa kanila. Or they compete with other groups. At yung ginagawa rin po nila, nakikipagkompetensya sila sa ibang grupo. We are not doing competition in the church. Sa loob po ng church ay wala pong kompetensya. Tama po ba? Tama po ba? Yes. We are brothers and sisters. Dahil tayo po ay magkakapatid. That's why we want to help each other and love each other. Kaya gusto lamang po nating tulungan at mahalin yung isa't isa. We don't make groups in the church. Kaya wag po tayong gumawa ng grupo sa loob ng church. No matter what we are in the world, when we come into the church, we are brothers and sisters. Ano man po tayo, nung tayo po ay nasa sanlibutan pa, sa pagpasok po natin dito sa church, tayo po ay magkakapatid. In the world, he is a mayor.
Sa sanlibutan, lalaki ka. He is a judge and doctor. Ikaw, isa kang hukom, isa kang anak na babae. Doctor? Doctor? Doktor. When they come into the church, they are brothers and sisters. Ngunit kapag pumasok na po sila dito sa church, sila po ay mga kapatid. Tama po ba? So in order to love each other, we have to understand the being different is different from the being wrong. Kaya kung mahal po natin, Something different is not something wrong. kaya kung mahal po natin yung isa't isa, dapat po natin maunawaan na yung pagiging iba ay hindi po kamalian. Tama po ba? Our personality is all different. Isipin po natin, yung ating personalidad ay magkakaiba. Introvert, is that right? Introvert person. Introvert person. So this kind of character, they are shy to talk. Di ba po may mga introvert na personalidad? Yung mga tao po na yun ay nahihiyang magsalita. When they get angry, they entered in the room and try to be calm down. Kapag nagagalit po sila, pumapasok lang sila sa kanilang silid at sinusubukang pakalmahin yung kanilang sarili. They think first before they talk. Nag-iisip muna sila bago sila magsalita. That's why it takes us some times to start to talk. Kaya gumugugol po talaga ito ng oras para makausap silang muli. But what about the extrovert? Pero paano naman Person? po yung extrovert na tao? Before they think, they talk. Bago pa ba sila mag-isip, nagsasalita na sila agad. That's why they always regret why I said that word. Kaya lagi sila nagsisisi na, ba't ko pa sinabi yun? When they get angry, they like to talk and discuss. Kapag nagalit sila, gusto nila magsalita at pag-usapan yung bagay na yun. So if somebody doesn't say anything, he cannot endure. Kaya kung may kapatid po talaga na hindi po talaga nagsasalita, hindi na po siya makapagtiis. Then who is right? Ngayon, sino yung tama doon? Introvert or extrovert? Yung introvert o extrovert? Who is right? Sino po yung tama? Who is wrong? Sino yung mali? There is no something wrong. Wala pong mali sa kanila. It's different. Sila po ay magkaiba lang. So what is the family? Ano ba yung pamilya? The children, the babies pull, Yung sanggol, tumatae. children are running, Yung mga bata, takbo ng takbo. and mother is cooking, Tapos yung nanay nagluluto. and father is working, Tapos yung tatay nagtatrabaho. and Lola and Lolo watching TV. At si Lola, si Lolo nanonood ng TV. They have a so different view. Di ba po, may magkakaiba silang But they kalagayan. live together and love each other. That's the family. Pero sila po'y namumuhay na magkakasama at minamahal yung isa't isa. Yun po yung pamilya. We are family. We are brothers and sisters. Tayo rin po ay isang pamilya. Tayo ay magkakapatid. And everyone is different. At bawat isa sa atin ay magkakaiba. Please don't think that is wrong. Kaya pakiusap, huwag niyo pong isipin na mali sila. So when we try to understand that is just a different, not the wrong, our heart is getting wider. Our heart is open. Kaya nga po, kung higit pa po nating maunawaan na hindi sila mali, kundi sila ay iba lamang, yung ating pong puso talaga ay masigit na mabubuksan. So if they are talking about the Bible in wrong way, that is something wrong, really something wrong. Ngunit kung kanilang sinasabi o nagsasalita sila tungkol sa Biblia sa maling paraan, yun talaga ay mali. But if that is about their personality or their lifestyle, that is something different. Ngunit kung tungkol lang naman yun sa personalidad nila o kanilang uri ng pamumuhay, yun lamang ay kakaiba. We have to understand, everyone is made by God, created by God, differently. Kaya dapat po nating maunawaan na yung bawat isa po sa atin ay nilalang ng Diyos sa magkakaibang paraan. Even twins look different. Di ba maski yung kambal, hindi naman higit na magkamukha? Then, how can we find somebody exactly like me? Kaya kung gayon, paano natin mahanap yung isang tao na talagang kamukha natin? There is nobody like me. Wala pong sino man yung kamukha natin. Everyone is different. But if we try to make others just like me, there's gonna be trouble.
Yung bawat isa po sa atin ay magkakaiba, ngunit kung susubukan po natin na yung ibang tao ay maging gaya natin, yun po talaga ay malaking kaguluhan. Why you don't attend the church like me? O, ba't hindi ka pumupunta ng church gaya ko? Why you don't do like me? Bakit hindi mo ginagawa yung ginagawa ko? Why you don't talk like me? Ba't hindi ka nagsasalita gaya ko? Who can insist like this? Kaya sino ba yung makakapagpilit ng ganitong bagay? So, we have to understand everyone is different. Kaya dapat po natin maunawaan, bawat isa po sa atin ay magkakaiba. Let's look at the Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 4. Ephesians chapter 4, verse 3. Efeso po, Kapitulo 4, talatang 3. Chapter 4, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Yes. When we get salvation, God put us into the church. Kaya nung tayo po inaligtas, inilagay po tayo ng Diyos sa church And we become a part of the body of Christ. at tayo po naging kabahagi ng katawan ni Kristo. So God already bound all of us as a one body. It's the unity of the Spirit in the bond of peace. Kaya ibinuklod na po tayo ng Diyos isa't isa bilang isa sa Espiritu. Kaya sabi dito na ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Then how can we keep this unity? Kung gayon, paano po natin mapapanatili yung pagkakaisa na to? How can we keep? Paano po natin mapapanatili? We have to love each other. We have to keep the bond of the unity. How can? Kaya dapat daw po nating ibigin yung isa't isa at mababuklod yung kapayapaan. Paano kaya? The first step is we should be humble. Yung unang hakbang po dito, dapat po tayo maging mapagpakumbaba. The verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan, may pagtsatsaga na pagparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Yes. So our unity starts from the lowliness. Kaya yung ating pong pagkakaisa ay magsisimula sa kapakumbabaan. If we become humble and humble, no problem in the church. Dahil kung higit po tayo magiging mapagpakumbaba, wala na po tayong problema sa church. If we serve brothers and sisters, automatically we can love one another. Kung paglilingkuran natin yung mga kapatid, automatika po itong naiibigin po natin yung isa't isa. Always the reason why we have a problem in the problem is because of the arrogance. Yung isang dahilan lamang kung bakit tayo may problema ay yung kayabangan. If we humble ourselves, even though the other people misunderstand me or the talk about something harsh, no problem, because through this we can check ourselves. Kaya kaya nga po kung mapagkumbaba tayo, kahit na magkamali yung pagkaunawa sa atin ng iba o kaya may sabihin sa ating masasakit na salita, sa pamamagitan po nito, maaari lamang po nating masuri yung ating sarili. When we humble ourselves, we don't become bossy to others. Kung ibababa po natin yung ating sarili, hindi po tayo magiging parang boss sa iba. So the first step to love another is lowliness. Kaya yung unang hakbang para pumahalin po yung isa't isa ay yung kapakumbabaan. So I really hope and pray in the next year, 2025, we apply the John chapter 13 verse 34, the new commandment of Jesus, you also love one another. Kaya tumaas at nananalangin po ko na sa darating pong bagong taon na 2025, yung bawat isa po sa atin ay may sagawa sa atin yung John chapter 13 verse 34 na bagong utos ng Panginoong Jesucristo na ibigin ninyo ang isa't isa. Let's go back to John chapter 13 verse 34 again. Balikan po natin yung 1 kapitulo 13 talatang 34. John chapter 13 verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Yes. So in this year, I'm really thankful because we love each other so much.
Kaya sa taon po na ito, talaga nagpapasalamat po ko dahil minahal po natin yung isa't isa na higit pa. Otherwise, we cannot bear the fruits in the church. Dahil kung hindi po tayo mamumunga sa church. But in the next year, let us love one another more. Ngunit sa susunod na taon po, pakiusap, mahalin pa po natin ng higit yung isa't isa. Tama po ba? Please look at each other Tingnan niyo po yung isa't isa. and say, mahal kita. Mahal kita. Don't be shy. Mahal kita. Sobrang Pogi. Mahal. Sobrang mahal. mahal. Sobrang mahal. Oh, sobrang mahal kita. Okay. So I really believe if we love each other, God will make us more fruitful in next year. Kaya labis po talaga ako naniniwala na kung mamahalin po natin yung isa't isa, tayo po higit nalalago sa susunod na taon. So for that, we have to focus on the Word of God. We have to grow up more. At para doon, dapat po tayo magtuon sa salita ng Diyos at higit pang lumago. And we should humble ourselves more. At higit rin po nating pakumbabain yung isa't isa. Tama po ba? Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly and Merciful Father,